Nais lang po natin mga katribiyang i-share po sa inyo kung bakit tayo ay hindi po nag-i-spray kapag buwan po ng Mayo hanggang ngayon, hanggang sa itong tag-ulan na ito. Pakita lang po natin sa inyo mga katribiyang po yung ating mga bunga ng ating kalamansi. Kita niyo yung ating mga buko. Close mo. Yan. Mapapansin natin itong bunga po natin ito, mga bilog ang buko, yung bulaklak. Ayan. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Welcome din po tayo sa ating pong Facebook account. Maraming salamat po sa mga kababayan po natin, sa mga subscriber na patuloy po na tumututok dito po ang ating pong vlog. Patatapos lang mga trivia po ng ulan pero mahina lang naman siya. Inayos lang po natin mga katribyang i-share po sa inyo kung bakit tayo ay hindi po nag-i-spray kapag buwan po ng Mayo hanggang ngayon, hanggang sa itong tag-ulan na ito. Pakita lang po natin sa inyo mga katribya po yung ating mga bunga ng ating kalamansi. Kita niyo yung ating mga buko. Close mo. Yan. Mapapansin natin itong bunga po natin ito, mga bilog ang buko, yung bulaklak. Ayan. Tuloy ang ating mga buko at mga bulaklak po ngayon. At pati na rin yung ating maliliit na bunga, hindi na po natin ito ini-spray kasi dito ka para hindi against the light. Kaya hindi po dahil mga katribya po ini-spray dahil una-una wala pong insekto na sumisira po ng mga buko na ito. Ayan o. Pero yung panahon na tayo nag-i-spray mga buwan po ng December, ayan o, October, November, December, hanggang sa buwan ng April, pag hindi mo in-spray yung ganito, masisira na yan. Itong mga buko na ito. Yan. Bakit ganyan po karami ang mga buko ng kalamansi? Siyempre, ito na po yung bunga po ng panahon. Tingnan nyo. Wala po tayong spray na ginamit po dito. Nag-stop na kasi tayo ng spray ng buwan po ng Mayo, mula po noong umulan po ng malakas. Tingnan niyo po, dami po mga bunga, buko. Sa madalit salita ay malilibre po tayo ng ating pong gamot. Hindi na po tayo mag-i-spray. Pero hindi naman natin sinasabi na forever na tayo hindi po mag-i-spray dahil alam po natin pag tungtong uli po noong tag-araw, mauobligado tayo mag-spray kasi sasalakay na pong muli ang ating pong mga insekto. Ang isang dahilan, pakita mo na ito, yung ating mga buko. Pag po kasi mga katribya po nag-uulan, ang ating pong mga insekto, mga nakapahinga, hindi po sila nanunundot ng ating mga bunga. Kung mapapansin po ninyo ay halos mga buo. Meron man tayo makikita mga may sira, mangilan-ngilan lang. Pero tingnan nyo po yung mga buko, mga buo siya. Yan po ang isa po na kagandahan ng ating sa kalamansi dahil baka mamaya kayo po ay nag-i-spray, sayang po ang inyo pong gamot. At pinapayo po natin, halimbawa doon naman sa inyo pong lugar ay nag-iinit, halimbawa diretso po yung tag-araw, mga katribya, yun, doon lang po tayo sumusundot po ng ating pag-spray sa buwan po ng June kung totally hindi po umuulan. Pero halimbawa alternate naman sa isang linggo may ulan na malakas, libre na tayo po ng ating pag-spray. Pero kung sa isang buwan ay wala pong pag-uulan na magaganap, asahan po ninyo ang mga insekto ay nakatirada o kumbaga kabagsikan po nila. Kaya maobligado tayo na mag-spray. Kaya lang hindi na po kagaya po noon dati ng tag-araw na twice a week kung tayo po ay mag-spray ng ating pong kalamansi. Ngayon po pwede tayo mag-spray kapag ka po nag-aaraw. Natanggal na po natin itong ating bagging.
mag-spray po kasi tayo uli para doon sa mga hindi po namatay, ay obligado po nating alisin. Yan. Yan, libre tayo ng ating pong alaga. Yan po sa ating mga ka-farmers. Ang ating pong in-spray po ngayon, ito pong ibaba ang ating damo. Yan, mga patay na. Yan, pakita mo yung mga damo natin. Yan. Kung ito'y sa sobrang kapal ng ating pong damo, in-sprayin po natin uli ng panibago. Dahil hindi po siya nabasa lahat. Ang kalaban po namin ngayong tagulan ay ang mga damo. Pero dahil doon sa ating herbicide na ginawa, ito na po siya. Pakita mo yung mga damo natin. Mga patay na yan. Unti-unti na po siya ngayong nabubulok at magiging pataba dito po sa ating kalamansi. Ang aalis na lang po natin yung mga baging na kung saan hindi natin siya po pwedeng sprayin dahil baka lalo pong matuluyan, sasaktan po yung ating kalamansi. Pero pagka marami naman po ang baging, pwede rin natin pasadahan din ng ating pong pag-i-spray. Mga katribya, yung ating kalamansi, ito yung dulo. Pinuputol natin mga katribya po yung pinakailalim nito para hindi po siya mabuhay uli. Dati-rate noong kokonti ang bunga ng kalamansi o natag-araw, pag maraming bulaklak, iniiwasan nating hilahin ng ating kalamansi dahil masisira yung bulaklak. Ngayon, kahit nasira po ang bulaklak, saka yung buko ngayon ng kalamansi, dahil sa dami po ng bunga, okay lang. Kasi yan na po yung panahon ng ating kalamansi, mga katribya. Pagka tagulan, walang problema sa bunga. Kaya lang, yung pong ating mga taga-palengke, siyempre mura ang presyo ng kalamansi. Kung kasi tagulan, kahit saan marami pong bunga, kahit po yung mga nasa paso may bunga na rin, may bumabagsak ang presyo. Ang karaniwan naman po rito, yung pong pinakabagsak ng presyo, 500 ang isang bag. Parang nung nakaraan, April, nag 500 ang kalamansi sa sangitan. Pero hindi naman po nagtagal yon. Siguro mga ilang araw lang. Pagkatapos, tumaas na uli ang kalamansi natin. At hanggang ngayon, ay nag-stay po siya sa 1.5, 1.6 ang kalamansi natin. Ayan. Hindi po taga rito itong ating baging. Alisin natin. Nakabawas po tayo ng ating damuhin dahil sa ating herbicide. Ito na lang ang ating inaalis. Kaya take note mga katribya, doon po sa mga nagtatanong kung kailangan pa bang isprayin ang kalamansi ngayon pong tagulan, nag-uulan sa inyo, sagot po natin, wag na, dahil magsasayang lang po tayo ng ating gamot. Sige, ito tayo rito. Alisin lang natin ito ang baging sa ating kalamansi. Yan. Sa ating po mga katribya, ibiyahe na naman po tayo. Makakarating tayo ng Mindoro.
Kaya shoutout po natin ang mga taga Mindoro. Maka tayo po ay makarating dyan po sa inyo. Ang ating mga subscriber sa Mindoro, na kung saan nandyan po yung unang mga halos mga nagkalamansi. Ito yung kalaban namin, ang ulikbango na damo na talagang hanggang sa puno ay tumitirada. Kaya ito, ini-spray natin. Linis-linis tayo, mga trivia. Kaya natanggal naman na, smooth na siya. Patay na ito, yung mga nasa ibaba. Kaya konti na lang po yung ating alis. Ating pong trabaho, mga katribya. Samahan niyo po kami ngayon. Ang aking anak, siya ang aking cameraman na may hawak ng camera. Ano, okay ka lang, anak? Yes. Habang bakasyon pa, tuturuan na po natin siya po mag-camera para po at least makita po ninyo yun pong ating trabaho sa ating araw-araw paglulusong tayo sa ating kalamansian. Actually, ang mga farmers, kung hindi po nauso ang herbicide, hindi po kami maaalis sa pagdadamo ng ating kalamansi, lalo na pagka mag-grass cutter. Noong araw, ang ginagawa po namin ay nagdadamo kami gamit po ang gulok. Manual po namin nililinisan. Kaya lang, dahil sa dami na rin, sa luwang ng lupa, pag-aabutan na kami ng aming trabaho. Halimbawa, nakapagdamo kami ng 1 linggo. Yung aming dinamuhan na una, mahaba na uli. Kaya di na kami naalis. Pero nung dumating itong ating herbicide, malaki ang ating naginhawa. Na minus tayo ng ating pong trabaho. Tatanggal na lang tayo ng ating mga baging. Ito yung ating kalamansi na 3 taon. Napakarami po ng bunga ngayon. Nakatsempo rin po ito ng ating pong presyo. Ayan, alisin natin po yung mga sangang tuyo. Tapos yung mga kalamanda rin. Kaya titingnan nyo rin po yung inyong pong gamot na ginagamit sa pag-herbicide. Pagka hindi po dumilaw, hindi po namatay, sahan po ninyo, ang mga damo ay nai-immune din. Pagka po sila na-immune at yun din uli ang gagamitin ninyo, hindi na po papansinin po yan ng mga damo. Kaya yung kanyang buto na magiging itutubo niya, pag yun ay lumago, nako, pag yun pa rin ang gamit nating gamot, sahan ninyo, hindi na po siya mamamatay. Kaya kailangan nag-upgrade din po tayo ng ating kalamansi, lalo ng ating herbicide. Nung ating pong ito, mga katribya, ni-spray, kita naman ninyo sa video, talagang halos gubat ito. Pero tingnan ninyo ngayon, no? Nakita na ngayon ng mga kalamansi. Matay na siya. Napakarami pong bunga niya, no? Mga buo lahat. Ang anin yan sa August, September. Ang problema po dyan, marami itong ganito ang size. Kaya yung buwan po ng August and September, automatic yon. Yun po ang pinakamurang presyo ng kalamansi. Pero ito pong buwan po ng July,
mahal pa. Malamang baka po magtagal po yung 1,000. Konti na lang po itong ating galang po ng baging. Ingat ako, baka mabisog ka dyan. Ito yung matagal mamatay. Ito tundang mo na ito. Yan. Yang minsan dito, pagka ayaw niya matepok, tinatagpas po natin ito. Lumalaki yan ng malaki. Shoutout po natin ang ating mga katribya na nag-uulam po sa lugar ninyo. Mapapahinga na po kayo sa pag insecticide. Kailangan na natin ang herbicide. Ngayon, ang maisasuggest po namin sa inyo mga katribya, yung mainam na herbicide, para alam po ninyo, yung pong bagong labas. Alamin ninyo sa AgriSupply kung ano po yung bagong labas. Yun ay matapang. Pero pagka halimbawa yung mga sikat na po na kung saan marami na bumibili, karaniwan halos tumatabang na lang din po yung kanilang timpla, hindi na po nakakapatay na rin ng damo. Kaya yun, tip lang po namin sa mga katribya natin mag-i-spray ng pamatay damo o herbicide. Kunin ninyo yung pong mga bagong labas na herbicide. At tsak po yun mga katribya ay mahusay. Siyempre papasikat yun, talaga tatapangan nilang po ang timpla. Ito yung gamit natin na ito, lalagay na lang po namin doon sa ating YouTube channel, sa ating comment section, para at least alam po ninyo. Hindi po kasi natin po binobroadcast yung mga gamot dahil hindi naman tayo commercial o endorser ng anuman pong gamot na ating ginagamit. Ngayon, doon sa mga katribya natin na gusto nyo malaman, basta po tayo ng ating comment. Doon ko po nilalagay yung ating mga gamot na ginagamit. Nasa sa inyo naman yon. Kung halimbawa gusto nyo ng matapang, nasa inyo pong pagtitimpla. Ang taka ko kasi doon sa gamot na ito, 1,000 na sardinas po na maliit. Kasi nahaluan po natin siya po ng pangmalambot na damo na kung saan mapapatay niya po yung mga malalambot na gaya ng baboy. 1/4 lang naman yon sa may lata po ng sardinas ang ating lagay. At yun naman ninyo, patay siya. Yan, maganda po yung kanya pong pagkapatay. Basta pagka tinamaan, masaklap lang kung hindi po tatamaan po yung damo, hindi po mamatay. Kaya bawasan tayo ng ating trabaho mga katribya. Tayo. Yan, madali lang alisin ang baging kapag patay na siya. Medyo matrabaho lang mga katribya po pagka sa kalamansi, pero pagka nalinis naman po natin ito, makikita ninyo rito ang kalupaan. Nakita na natin po yung lupa. Ayan, lalo na po siyang gaganda o magiging mabulas ang ating kalamansi. Ngayon, kailan po tayo maglalagay ng abono? Ang paglalagay po natin mga katribya, buwan na po ng July. Pwedeng katapusan ng July or Agosto, first week ng August, para yung ating target na buwan ng November tsaka po December makuha natin. Kaya yun muna ang lagay natin.
Ngayong buwan ng June, di tayo naglalagay ng abono kasi masasapol pa doon sa pamurahan. Marami pang bunga to. Yun din po ang kakain. Yung bunga ng ating kalamansi. So, lantan na ito. So, ito, di basta-basta napapatay ito mga katrigan ng ibang ordinaryong herbicide. Lalo na pagka yung mga mamumurahin na talaga. Sobrang mga matatabang na masyado. Ang ginagawa po natin, medyo ginagandahan natin po ang pag-i-spray yung basa. Kasi pag dinaanan mo lang, ayaw niyang mamatay. Gusto ng mga damo, naliligo siya ng ating herbicide. Kaya lang, medyo malakas lang talaga. Yung aking lugar, nasa 1,300 na puno. Ang naubos po nating litro po na yon ay 2.5. Ayun. Ang halaga naman po ang isang bote, isang litro ay 900. Sa 900 plus 900, 1.8 plus yung kalahati nun, 2.3. Tama nga ba? 2.250. Plus yung isang litro natin na pang malambot na 500, 2.7. Kaya 2.7 ang ating pong na-spray ay 1,300 na punong kalamansi. Hindi lang ito, kundi bagkos doon sa kabila. Kung ito i-grass cutter natin, yung 2,300 na yon, kukulangin nyo sa ating gasolina. Katapos matagal pa. Mabilis pa ang ulit dahil pag nag-grass cutter natin, hindi kakayanin po ng isang linggo yan. Mahaba na naman uli yung pansunod. So, gagastos ko rin ng panibagong gasolina. Tapos, papalit ka ng talim. Ngayon, ang na-minus natin, yung pong talim, gasolina, tsaka po yung pagod. Ito ang ating pag-i-spray. Itong isang lugar na ito, kaya nating tapusin po ng isang araw lang. Tapos sa kabila naman, isang araw din, kaya linis. Patay ang damo. Kaya ang ginagawa na lang natin, tatanggal po tayo ng baging. Actually, matutuyo rin naman po yung baging mamatay siya. Kaya lang, para namang meron naman tayong trabaho dahil nakakainit, matutuyo pa siya, alisin na natin sa kalamansi para maging magandang tingnan. Pero nung una, yung ating ini-spray ito mga katribya, talaga makikita mo halos talagang puro damo. Sa sobrang kapal ng damo, hindi mo makita yung lupa. Pero ngayon, tingnan mo ngayon mga katribya, kita ngayon yung lupa niya. Kaya lang, yung mga buto niyan, abangan na lang po natin, tutubo uli yan. Pagka tumubo, yun yung ating another na i-spray. Kaya tayo, marami rin tayong herbicide na nauubos. Dahil kung kasi ngayon ay tagulan, napakadaming damo na tumutubo. Nung nakaraang tag-araw, hindi sila tumutubo na marami dahil sa init ng panahon. Pero nung makatikim po siya ng tubig, lalo na ng ulan, ay nako, lalong matataba ang mga damo natin. Pero may katapat naman yan. Ngayon, kung pagdating naman doon sa lupa, kung ito ba ay makakasira, sa tagal na po namin na gumagamit po ng ating herbicide, hindi naman po naka-apekto po sa ating kalamansi. Kasi kung ito ay nakakasira sa ating lupa, dapat hindi na po magbubunga ng maganda kalamansi po natin. Nung pa lang, kalamansi natin masisira na siya, didilaw na itsura, mamatay na. Hindi sabihin, okay
okay po sa atin ang paggamit ng herbicide. Kasi kung minsan natatakot yung iba dahil kaya raw sila hindi po gumagamit ng herbicide, nakakasira ng lupa. Although talagang meron po gano'n na nakaka-apekto rin talaga sa lupa yan. Eh siyempre, chemical eh. Ano mang chemical na ginagamit, may epekto yan. Pero kung hindi naman natin gagamitan ito, hindi rin tayo maaalis sa ating pagdadamo o herbicide. Minimal lang naman, hindi naman ganun kagrabe. Eh meron naman po tayo na organic fertilizer, pambawi naman siya. Yun. Kaya yun naman po ang ating ilalagay sa susunod. May nagtatanong, sir, ano po ba ang gamit ninyong pataba? Siyempre, the same pa rin, yung organic. Dahil kasi nakatikim na po ng hiyang ang ating kalamansi. Tingnan nyo, tingnan mo yung mga bunga. Yung halos lahat ng mga bulaklak nagtuloy. Lahat halos. Pero yung mga gumamit po ng mga synthetic, mga katribya, nasaktan, naubos po yung kanilang dahon. Naubos po yung pati yung sanga, mga natuyo. Yung gumamit kami ng organic, nakakatanin nyo, dami po ng dahon. Hindi po siya naapektuhan po nitong matinding tag-init. Yun lang isa po sa nating napansin doon sa ginamit nating pataba. Hindi dahil po sa nais lang natin pong i-promote sa inyo yung ating ginagamit na abono. Kasi kung di namin sa inyo po sasabihin yung reality at napapanood nyo naman po sa ating pong vlog at nakikita naman ninyo, binablog natin yung ating pong ginagamit, doon nyo po makakikita talaga ma-improve na okay pala yung ating pataba. Kita naman po natin. Pati nga damo, tumataba din. Kung di siya magiging mataba, hindi sila tutubo. Kaya lang, yari naman siya doon sa ating herbicide. Dali lang naman tanggalin ng baging natin basta nakakuha na siya, tinamaan ng ating herbicide. Another ulit. Kagandahan mga katribya po noong ating herbicide, maghihintay ulit po tayo ng isang buwan po siya na mamamatay, and then yung after nun tutubo ulit siya ng panibago, halos 2 weeks o 3 weeks. Pag medyo matataas na, tsaka natin siya babalikan. Yun lang. Sumapit na uli ang ilang pong mga araw o buwan, i-maintain lang natin ngayon tagulan. Puro spray na lang tayo ng ating herbicide. Yan ang ating trabaho po ngayon. So mga katribya, sana meron po kayo natutunan kaya kung bakit po tayo hindi po nag-i-spray ng ating pong mga bunga, dahil ngayon pong tagulan, buo ang bunga ng kalamansi dahil yan ang kanilang panahon. Mag-alaga ka, hindi ka po mag-alaga. Magpataba ka ng kalamansi, hindi ka magpataba ng kalamansi, may bunga ang kalamansi po ninyo. Kaya lang siyempre, dahil yan hindi natin alam kung magkano ang magiging presyuhan, siyempre expect na natin na mababa siya. Kaya na kagandahan lang naman po nun, wala tayong masyadong ginastos. Ngayon kaya naman tayo naglalagay po ng abono o pataba buwan po ng July, kasi meron tayong target ng buwan ang November and December. Kaya yung naman bulaklak na ito, tsaka yung mga buko, nakita mo, yan, libre na po yan. Bunga na po siya ng bunga ng tag-ulan. Kaya wala nang maraming gastos. Kaya kung mababa man po ang kalamansi, hindi ka rin iiyak sa gastos dahil wala kang maraming inuhong pera kagaya nung nakaraang tag-araw.
Paano mga katribyan, ito na po ang ating pong vlog. Salamat po sa inyo pong pagsuporta. Gaya ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi natin tatandaan, karunungan ng kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na po tayo po bukas. Bye-bye. Shoutout natin yung aking panganay. Kaya pagbubutihan mo yung pagkakamera. Habang bakasyon ay atin na pong sinasamantala po yung pagkakataon. At siyempre, maturuan na rin po natin yung ating pong anak. God bless po sa inyo lahat. Sa muling pagkikita.